Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na siya with evidence. Ako po, tinuligsa ni Claire Castro, inatake, tinarget ni Claire Castro si Kitty Duterte. Si Kitty Duterte na naman ang target ni Claire Castro sa kanyang pangbabatikos mga kabibig. Tapos na siya kay Polong, kay Baste, inaaraw-araw niya si BP Sara, kung pwede. Tapos ngayon, si Kitty Duterte na nanahimik, may pribadong buhay, siya na naman ang target ni Claire Castro mga kabibig. Alam nyo ba kung ano ang issue ni Claire Castro kay Kitty Duterte? Sa sobra ng high sa pulboro ni Kitty. Hala ka? Claire, may ebidensya ka ba? Kung sabihin natin video ang ebidensya mo, that video ba? Nakikita mo na nagsinghot-singhot si Kitty Duterte. Kung nagsayaw-sayaw lang si Kitty Duterte at parang lasing, ay wag mo agad-agad ma-conclude nga sobrang to the highest level ang pagsinghot-singhot. Kasi iba di ba? Pero, alam niyo Claire Castro, I don't know kung papatulan ka ni Kitty Duterte, kasi parang parang naghahanap ka talaga ng issue pangbatikos mo sa mga Duterte. Nakikita mo na parang feeling mo weak si Kitty Duterte, feeling mo na madaling mapaiyak mo si Kitty Duterte, baka feeling mo lang na hindi matapang si Kitty Duterte. Naku, day, wag mong kalabanin ang mga babaeng Duterte kasi alam na namin kung gaano ka tapang itong si Kitty. Remember, nung panahon ng eleksyon, si Kitty Duterte lang ang tumayo sa entablado. Si Kitty Duterte ay tumayo sa INC rally para kay Marcoleta. At alam niyo ba, grabe yung pag-iyak, yung sigaw ni Kitty Duterte, yung gusto niya ng pagbabago sa mga senador. Kaya binoto niya at talagang kinampanyan na si Marcoleta. Pero ngayon, iba ang banat ng BBM. BBM admin to kasi si Claire Castro belong to BBM admin. Si Kitty Duterte na naman ang kanilang tina-target ngayon. And I'm sure baka few days from now, may mga lumalabas na issue tungkol kay Kitty Duterte, kung ano-ano lang sasabihin nila kay Kitty Duterte. Nanguna na si Claire Castro sa kanyang vlog mga kabibig. O tingnan mo ha, sa vlog ni Claire Castro. So ito kasi ang nangyari kabibiga. I-share ko sa inyo kung ano ang istorya nito. Hanapin ko muna kabibig. Kasi nakita ko ito Ito kabibig ha. Madam Claire, ito. Share ko sa inyo itong chismis ni Claire Castro. Ang kanyang pag-target kay ito nasabing hindi corrupt pero umaming corrupt. Lumalaban sa alam nyo na, illegal. When in fact yung anak umano siyang gumagamit. Yan ha. Ito nagbigay ng reaksyon si Palace Police Officer Attorney Claire Castro kaugnay ng mga kumakalat na larawan na online na umanay may kaugnayan ang anak ni PRRD na si Kitty sa isang pulburon issue. Sa kanyang vlog, ipinakita ni Castro ang isang news report tungkol sa mga naturang larawan at nagbigay siya ng komentong hinggil sa umano'y issue. Sabi ni Claire Castro, malinis hindi naman pala nasabing hindi corrupt pero umaming corrupt. Lumalaban sa illegal na, alam nyo na, when in fact, yung anak umano ang siyang gumagamit. So yung pinapampahid nila sa ibang tao, silang gumagawa di ba? Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Kitty Duterte kaugnay sa nasabing usapin ni Claire Castro. Naku po. Ma'am, yan po ba ang trabaho ng Undersecretary PCO o siraan ibang tao? Wala po kayong duties and responsibility niyo po for public service, sabi ni Mike Santillan Ventura. Ang testing daw is the key. Sige, kung ganun man ang inyong sinasabi, Claire Castro, tungkol kay Kitty, baka bobuhayin ulit ng mga DDS itong sinasabi nilang gawin ni BBM noon pa lang.
O baka si Katie na ang maghahamon kay BBM. Di ba? Nako, Claire Castro. Baka hahamunin. Baka hahamunin ni Katie si BBM. O sige, ginawa niyo akong istorya. Sige, hahamunin ko si BBM. O BBM, one-on-one tayo. O mag-testing tayo. O, tingnan natin kung sino ang negatibo o positibo. O, kasi oy, wag niyong anuhan si Katie. Kasi matapang yan si Katie, mga kabibig. Si Claire Castro talaga, oy, nanguna ng issue na naman. Itong si Claire, walang kadala-dala. Pataka lang og yawit ang bibig nito. Good for her kung makasuhan na naman siya. May sa fake news at iman na Auntie Claire ang amo mong may sakit from Testaan Plaza. Inggit tawag dyan or evil eye, sabi ni Bong Melendez. Nako, ninyo komento ha. Ito ba? Nako, Shih Tzu, it's barking. Low life, this adult politician acting like children. Kasuhan, dapat daw kung wala naman siyang ebidensya. Patunayan mo, Day. Ayan na, lumabas na, binabaliktad na lang pala nila. Karma is near, Auntie Claire. Huwag masyadong kampante. Hindi lahat ng panahon pabor sa'yo in the next 2 years. Unsay problema na mo, Auntie? From Baby Largo. Hala ka, mga kabibig. Yun na nga, kabibig parang binigyan nyo yata ng chance si Kitty Duterte na ihamon si BBM. Pati si Sandro, baka hamunin ka din, Claire Castro, ni Kitty Duterte. Patunayan mo. Kung hindi mo patunayan ako, baka kakasuhan ka ni Kitty Duterte, Claire Castro, PCO secretary pa ka ng spokesperson ka pa naman. Diba? Ito kabibig ha, may nakita akong video dito, mga kabibig, na tungkol kay Claire Castro. Ito ha. Makinig tayo kabibig ha. Ako, delikado to. Pag makarating ito kay Kitty Duterte, ano kayang reaction ni Kitty Duterte tungkol dito? Sa press briefing, natanong si Claire Castro kung ano ang legacy ng administrasyon ni BBM at ito ang kanyang sagot. Ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado. Talaga lang ha, the truth is, bago pa nangyari ang nasabing investigasyon kuno, marami ng mga nakapansin sa mga ghost flood control projects. Correct. Pero sabi noon ni BBM, nandyan daw yung mga flood control projects na overwhelmed lang kaya patuloy pa rin ang pagbaha. Kaya, investigasyon ba talaga yan? O damage control? Mas Correct. lalong nagiging mabigat ang tanong dahil sa mga umiikot na aligasyon ng maleta na hindi lang basta kung sino-sino ang nadadawit, Correct. kundi si BBM mismo, Correct. ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez at ang anak niyang si Sandro Marcos. Marami rin sa mga kongresista ang naiuugnay din sa parehong issue. Pero may nanagot ba maski isa sa kanila? Wala. At sila pa itong aktibong nagtutulak ng impeachment laban kay VP Sara. So paano mo maipagmamalaki ang laban kontra korupsyon kung ang mga dapat iniimbestigahan ay sila rin ang may control sa investigasyon? Correct. Agree. Ito ba ang pinagmamalaki niyong legasiya ni BBM? Utang buot. Hala. Yan. Utang buot. Utak. Utak. Ano ba? Tama, no? Tama talaga ang sinasabi niya. Di ba? Grabe. Ito pa. Claire Castro, tungkol sa legasiya ni BBM. Ewan ko, mga kabibig ko Parang nakakahiya ba? Ito, Tingnan natin ha. Speaking of tugon, meron silang tugon, ma'am. Ito, basahin ko yung tugon ni Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kasi tugon ito niya sa pahayag ni Congressman Pulong Duterte ng legasiya ni PBBM ay yung kanyang corruption daw. Sabi rito, kailangan po bang i-memorize na ang dating Pangulong Duterte ang nakailang ulit na umamin na siya ay corrupt, na siya ay nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kanyang speech, harapan ng marami ay pinagmalaki ng dating Pangulo ang pagtraidor sa mga Pilipino dahil sa kanyang pangungurakot, pagmamariwana at pag-abuso sa fentanyl, sa kawalang sapat na aksyon na panagutin ang nasa likod ng mga ghost projects na inamin niya noon pang 2020
na nagtuloy pang mamayagpag pero napigilan lang nung nag-imbestiga si Pangulong Marcos Jr. Hindi rin dapat kalimutan yung corruption sa Pharmaly at Michael Yang habang may pandemic. Kaya huwag ipahid kay Pangulong Marcos Jr. ang korupsyon na ginawa mismo ni FPRRD. Your thoughts on this? Alam mo, hindi mo na kailangan sagutin yan kasi alam mo, politikang politika Tama. Parang santo, si BBM, at yung isa ay walang hiya, no? Kung titingnan mo yung konteksto ng pagka-lift niya dyan sa mga phrases na sinama niya sa isang spokesperson briefing, lahat yan hyperbole. Correct. Yung Pharmaly may kaso, 'di ba? Nasa ombudsman. Bakit hindi nyo bilisan? Nasa sa kanila 'yon. Tama. Kung Agree. merong mga mali na nangyari nung previous administration, filean nyo ng kaso. Tama. Ang problema, lahat sila namumulitika lang, satsat lang ng satsat Correct. at pilit na sirain yung dating Pangulo at kasama na yung anak. So hindi ko maintindihan, yan ba ang presidential communication ng manira? Kaya hindi natutuwa ang mga tao sa kanya Sa kanya at sa kanyang amo. Kasi ang default na ginawa since day one, ang may kasalanan lahat nito ay Duterte. Mga Duterte. Parang tinabi na yung kontribusyon ng anak, si Vice Presidente, doon sa unit team. So makikita mo talaga yung itim na balakin at itim na propaganda na ginagawa nitong administrasyon na ito. Tama. Sobrang itim. 'Di ba? Sobrang itim nila, hindi nila makikita ang liwanag kasi sila ang balakid para sa liwanag sa bansa natin. 'Di ba mga bibig? Eto si Attorney Harry Roque sa kanyang sabi ni Attorney Harry Roque, may Easter pa ba ang Pilipinas? Kailan ang Easter ng Pilipinas? Ito. Para ng pangako ng sinasabi sa ating Biblia na ang ating Hesukristo ay namatay para sa ating kasalanan, para tayo po ay maligtas sa ating kasalanan at siya ay mabubuhay muli. At ang lahat ng nananampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po talagang pinagdiriwang natin ito dahil ang mabuting balita ay meron pong buhay na walang hanggan sa piling po at kay Hesukristo. Siyempre po, ang Pasko ng Pagkabuhay ay nangyayari matapos ang malagim na karanasan sa buhay ng ating Panginoon. Matapos po siyang parusahan, husgahan, saktan, at ipako sa krus, no? At ilinibing. Pero alam naman po natin na bagamat tayo nagdalamhati noong Sabado de Gloria at tayo rin po ay nagdalamhati noong Black Friday, ngayon naman po tayo nagdiriwang dahil nagkatotoo ang sinabi ng Panginoon na magkakaroon po ng buhay ng walang hanggan ang lahat ng nananampalataya at ang ating Panginoon ay buhay na buhay. So mga kaibigan, para sa ating mga kababayan sa Pilipinas, alam ko po na ang pinagdaraanan ninyo ay Sabado de Gloria. Alam ko po napakahirap ng buhay. Lalo na po ang diesel ay 170 na kada litro. Alam ko po na walang pag-asa sa madaling panahon na makakaahon sa kahirapan dahil ang ating pinuno po ay nalulong sa bisyo na droga at wala tayong maasahan. Pero lahat naman po yan ay nangyari din dahil ginusto po ng Panginoon. Hindi ko po alam kung bakit talaga napakahirap ng dinadaanan ngayon ng sambayan ng Pilipino. Mantakin ninyo, bagamat ang presyo ng langis ay talagang sumipa dahil nga sa putukan sa gitnang silangan, abay pinakamabilis ang pagtaas ng presyo ng gasolina at mga produktong gasolina dito sa Pilipinas. At sa tingin ko po, yan po ay dahil nga sa kakulangan ng gobyerno, ng gamitin ng kamangyarihan ng gobyerno para pangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. At imbis na pangalagaan ng ordinaryong mamamayan, mukhang pinapaburan pa yung mga mayayaman na nagmamay-ari ng kumpanya ng langis na nagsasamantala ngayon sa pagtaas ng presyo ng mga petroleum produkto. Hindi po totoo na yung kataasan ng presyo ng langis sa Pilipinas ay dahil lang sa gitnang silangan. Dahil sa buong mundo po, tayo po ngayon ang pinakamabilis sa pagtaas. At ang tanong, bakit? Kasi nga po, bukod doon sa buwis na kinokolekta ng gobyerno na 25% ng halaga ng ating petroleum produkto,
yung mga kumpanyang langis hindi nagbawas ng kanilang porsyento para sa kanilang kita. Kung dati sa 10 pesos, 250 ang kita nila, ngayon naging 100 pesos, 25 pesos pa rin ang kita nila. Hindi ba ho dapat maipako yan? Kung 25% sa 10 piso, hindi dapat tumaas sa 250 ang kanilang kita. Dahil whether or not mataas naman ang presyo ng petrolyo sa buong mundo, dapat constant lang ang kita nila. Dahil yan namang negosyo ng petrolyo, dahil ito nga ay nakaka-apekto sa pang-araw-araw na buhay, ay tinatawag nating vested with national interest. No? Pero hindi po, dahil alam naman natin na ang mga oligarchs ay malapit sa Marcos, wala pong ginagawa ang administrasyon nito, at hindi ko nga po alam kung alam pa o talagang nasa isipan pa ng ating presidente na bangag ang kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan. Dahil wala siyang sinasabi kung hindi everything is normal. Kumbaga, sa mundo niya, everything is normal, pero yung pag iisip niya na everything is normal, alam natin, abnormal siya. Di ba po? Pero, ang aking mensahe lang po sa Pasko ng Pagkabuhay, lahat naman po yan may katapusan. Tayo naman po ay kinikilala bilang kaisa-isahang Kristiyanong bansa sa Asia. At sana naman po yung ating pananampalataya ay mananaig at yung ating pananampalataya na ang Panginoon na hindi papayag na mga puwersa ng kadiliman ay magpatuloy na magharing uri sa ating bayan at magkakaroon din ng katapusan itong kalbaryo ng mga Pilipino. Yes, magkaroon yan ng katapusan, Kabibig, sa 2028. So ano ang reaction, Kabibig, itong pagtuligsa, pag-target ni Claire Castro kay Kitty Duterte na nahimik ha, kayang pribadong buhay? Naku po, comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news natin pag-usap-usapan. Shoutout sa ating mga OFW dyan. Kumusta kayo? Oh, di ba? Kaya natin to. Malapit na ang 2028. Ilaban natin to. Sara Duterte for President sa 2028. Hindi yan ma-impeach. Yun lang, Kabibig. Bye everyone. See you next time.